Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Pangat na ba ang mga spaghetti sa ref ninyo? Relate. Pangatlong init pero hindi pa rin nauubos. Correct. Simula nung hinanda nyo nung New Year. Tama ba, Team Pula? Alam mo, Ryle, okay lang yan sa amin. Dahil ang spaghetti sa amin ay bababa ng pababa. Pababa lang. Hindi ko na ba ibalik? Oo, it's the age. It's the age. Hindi ko na maitaas. Pero, totoong masarap ang spaghetti namin dito sa Team Puti. Ito ang programang maraming magkakaaway ang tumatalak. Pero mas marami ang nagkakabate. Ito ang Face to Face Harapan. Unang linggo ng taon, magandang payo ang dapat bubungad sa iyo mula sa ating harapang tagapayo. New Year, New Me ba ang goal mo? Umpisahan mo na yan sa pakikinig kay Dr. Camille Garcia. Samahan ng dasal ang New Year's resolution mo. Sabi yan ni Brother June Banaag. Ikaw, matuto kang lumaban ng patas. Sang-ayon ka dapat sa batas. Kung hindi, lagot ka kay Atty. Lorna Capunan. 2026 na pero wala pa ring magbabago. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo publiko ng nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! May choreography na ngayon yung trio tagapayo. Napansin mo? Talaga, there's always something new every day. Wow! Ikalawang araw po ngayon ng bagong taon. Kaya bakasyon mode pa rin ba kayo? Parang ganun, ate. Oo. Hindi pa ako bumabalik sa kapagkatao ko. Oo nga, parang dry January. Ito na ngayon ang pagkakataon nating bumawi mula sa sobra nating indulhensya. Itong nakaraang Pasko. Ayan, gising-gising na po tayo, ha? Kailangan ng magbanat ng buto. Tularan ninyo yung mga taong nagsusumikap sa buhay. Ang mga masasabi ko lang sa kanila, ikaw na. Ate ko rin, bilib na bilib ako sa kanyang dance move. Ang ating sayawerang sawsawerang for today. Ay, joke lang. Dito pala. Dito pala. Ito sino choreographer Ito si mo? ate. Ano, ate? Ano? Oo, sige. January to pa lang na yan. January to pa lang. Si nanay parang naasnan na ano. And happy birthday, Direk Dog! Happy birthday, Direk! Happy birthday! Bekenemen, Direk! Kaya nga, direct. Bekenemen! Okay. O, eto na. Hindi tayo pinansin ni Direk. Okay. Biyanan versus Manugang. May ugali raw kasi itong si Manugang na kumuha ng gamit ng biyanan nang walang paalam. Oo, mali yan. Alam nyo kung ano yung kinukuha? Ano po? Underwear. Hindi underwear. Hindi underwear. May ganon, di ba? May May ganon ganon, tayong kaso may ganon. dati. Meron po. Oo. Meron tayong Yung kaso. nagnanakaw ng panty. Oo. Okay.
Ito, bigas. Hala. Oo, nagnanakaw siya ng bigas daw. Nang kausapin daw ni Bianan, aba, nagalit pa. Kaya ang say na lang ni Bianan sa kanyang manugang, marami ka pang kakaining bigas. Ewan ko ba dyan kay Lourdes? Simpleng ano lang, pinag-aawayan pa. Anak niya naman yun. Tsaka manugang niya naman yun. Kakain din naman nandun yung mga apo niya. Diba? Ayaw pang pagbigyan. Araw-araw ko narinig nag-aaway sila magbiyanan. Tungkol sa ganun-ganito, yung bigas kinukuha daw ni Jane. Tapos gumagamit ng kalan, hindi man naman nagpapaalam. Siyempre, magpapaalam siya kahit biyanan niya yun, magpaalam siya. Yun nga po, madalas na napapagawayan ng magbina ko, ng asawa ko, tsaka ng nanay ko yung pagkuha ng asawa ko ng bigas, tsaka yung paggamit ng kalan na walang paalam. Pero dahil wala nga po lagi siya dito, hindi niya po alam nalalaman na pinapalitan din naman namin yung bigas na ginagamit niya. Hindi lang bigas, yung mga pangangailangan dito nila, na dito na rin nila inaasa. Masyadong nabibigatan din kami. Simpleng-simple lang, bigas lang. Kalan. Pag wala nang laman yung kalan, wala nang magpaparepil, kundi kami pa rin. Ang ninanakawan daw at ang nagnanakaw daw ng bigas. Lourdes at Jane, harapan na. Okay, eto na. Ikaw yung Bianan. At ikaw yung manugang. Nasaan yung asawa niya, anak niyo? Buhay pa. O, nandyan, sa inyo lahat nakatira. Ilan po nakatira sa inyong anak niyo? Yung panganay ko lang po. Tsaka yung apo ko lang. Ah, okay. Panganay lang yung asawa at yung apo. Ah, yun naman pala. Okay. So, ilan lang kayo sa bahay? Hindi kayo magkasundo? Kasi, Kasi naman ito pagka maalis ako, hindi ko naman alam kung ano ginagawa. Ayun, pagka umuwi po ako, naiinis po ako dito. Pag magsasaing ako, kulang na yung gagatangin ko. Kasi minsan, 3, 2 saing ko. Pag natitira na lang, kasi mister ko, pag pumapasok, sinasaingan ko pa ng una. Tapos yung pangalawa po, saing na namin ng apo ko. Ayun, pagka nagsasaing na, kulang na ako sa takal. Pala, sinasaing na nito. Niluluto na. niluluto na at kinakain Sinasaing na po nila. Di kaya nga, kinakain na nila. Bakit? Wala ba silang ambag sa bahay? Minsan po, hindi bumibili ng bigas. 1 kilo lang daw na 1 kilo na bibili niya. Binabaon niya po sa panganay ko. Dahil pumapasok din po yung panganay ko. Pinagsasaing niya, may natitira. Pag wala akong natitira, sa akin kinukuha. Hiwalay ano? Parang hiwalay sila. Kahit isa po kami ng bahay, nasa isang bahay, magkaiba po kami ng pagkain. Paano yung kuryente? Magkaiba din. Po kami, hati-hati. Hati-hati kayo. Hindi naman kayo nag-aaway sa kuryente tubig. Minsan po, madalas. 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 Ano tubig, talaga? ilaw. Minsan o madalas? Minsan po nagiging madalas. Linawin mo, te. Madalas yan. Dahil pag dumadating na ho yung bill, eto na. Hindi pa man dumadating, sinasabi ko na sa kanila. Tapos pag eto na dumating na yung bill, sasabi ko, ayan, nagtataro na ako. Pero nag-iintrega yung anak mo sa'yo. Ay, hindi po. Ay, hindi? Hindi. Talaga? Asawa. Bakit hindi niyo po ireklamo yung anak niyo? Oo. Yung anak nyo ang ireklamo nyo, bakit nakasandal pa rin dyan sa bahay mo? Dapat nagre-renta na sila. Di ba meron naman siyang trabaho? Anong trabaho niya? Pintor po. Pintor. Sabagay, pintor, hindi ganun kalakihan ang ang take home nun eh. Hindi rin yata regular, ate. Oo. Hindi lang yung bigas ang hinanakit mo sa kanya. Pati po yung kalan. Kalan. Gas. Gaas. Pero sa ugali, kumusta naman? Di rin maganda. Ganon. Oo. Bakit? Binabastos ka ba? Maldita. Maldita. Ang ating tahasang diretsyong tanong kay Jane, nagnanakaw ka nga ba ng bigas nang hindi ka nagpapaalam? Ayun. Wala naman nagnanakaw na nagpapaalam. Okay. Sagutin mo yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to
to face. Sinong ngingiti, harapin mo. So Jane, nirereklamo ka ng iyong biyanan dahil nasa iisa kayong tahanan na nagnanakaw ka daw ng bigas. Hindi po ako nagnanakaw ng bigas. Imbis magpapaalam po sana ako ng kukuha ng bigas, kaso wala po siya kasi nagugutom na po yung anak ko. Kaya nag-ano po ako ng magsaing. Kasi po nagdedede pa po kasi siya. Ngayon nagkataon po nagtitinda po ako, wala po akong hindi ako makabili ng bigas gawa ng walang magbabantay ng tindahan ko sa sa harap. Ang ginawa ko, kumuha po ako ng bigas, tas nagsalang po ako ng sinaing po. Yun po, imbis na magpapaalam po ako, pagdating po niya ng tanghali, na po siya, nagdadaldal na po siya Isang sa beses akin. lang ba nangyari? Maraming beses na po, ma'am. Maraming beses. Hindi ko na lang po pinapansin. Pinababayaan mo na lang. Oo. Kaso naman, ma'am, nawiwili na. Pero Kaya hindi sinita lang ko ba na. isang beses yun? Opo, hindi naman po ilang beses, pero pinapalitan ko naman po yung bigas. Pinapalitan naman pala. Kaso naman po, ngayon, Kailan pa? nagkataon po Parang na nagulat, hindi ko napalitan yung bigas na nagreklamo po siya sa akin. Pinapahiya niya na po ako sa labas. Pinagmumura na po niya ako sa labas. So, porkit nagalit, hindi mo na pinalitan. Imbis na po, ibabalik ko po yung bigas, hindi ko na po nabalik kasi napahiya na po ako sa labas po Kasi nagtitinda po kasi ako Ngayon, yung bibili po sa akin, hindi na po ako na pagbibilan gawa ng binastos po niya ako sa labas. Sa susunod, yung isoli mo sa sako, kanin na. Isang sakong luto na. Na madaling mapanis. Ayun, pero teka muna. Kasi ikaw parawang galit nung sinita ka. Hindi po ako galit. Ganun lang po talaga boses ko. Hindi naman po ako talagang totally nagagalit sa biyanan ko. At hindi ka lang daw nagalit, nanakit ka pa. Paano po hindi ako manakit gawa ng sumbong po kasi siya ng sumbong sa biyanan ko. Ipapalitan ko naman po yung bigas. Yung Lourdes. Opo. Sinampal at sinabunutan. Mahirap yung nakikita kayong ganyan araw-araw, tapos buwisit kayo sa isa't isa. Hindi ko po, ma'am, kasi nung ako'y nagpataya, tapos nung pag-uwi ko po, may nagsabi lang po sa akin ng kapitbahay ko na ang mga manugang ko daw at ang pamangkin ko nagbangayan, nagbugbugan, nagsabong. May nagsabi lang po, sabi hindi ko alam. Ito daw, dahil nga nasusumbong nga yung mga ginagawa nilang pangunguha sa akin ng bigas. Dahil kasi yung pamangkin ko, ma'am, madalas mag-uupo sa harapan, magte-text o kaya may hiram. Nasasakto po nakikita silang kinukuha nila yung bigas. Minsan naman din po, hindi lang po bigas, ma'am. Kasi minsan din, magsasaing ako, mamamatay na yung apoy ng kalan. Wala na. Nasa kanya pala. Ginagamit niya yung kalan ko. Dahil wala na yung gas yung kalan niya. Di gumamit din kayo ng ibang kalan, mag-set up ka doon ng kalan sa labas. Nagagamit na una nga niya yung akin pagka wala na yung gas niya sa akin. Wala nang katapusan yan Kasi gas, tapos bigas, mamaya kuryente naman, mamaya tubig, maghiwalay na kayo ng tirahan. Alam mo, lulubha lang yan. Kahit magbati kayo ngayon, mag-aaway na naman kayo kasi hindi nyo alam pa paano maghati-hati. Sana kasi kung malaki yung lugar hindi naman malaki. Attorney Lorna, anong pananagutan na kinukuha niya yung pagkain nila? Pwede ireklamo Pwede ireklamo. Actually, nanggugulang yan Yan yung sinasabi niya na nagpapaalam dapat pero wala naman siya doon. Theft yan, theft. Theft, pagnanakaw. Pag nanakaw yung kinukuha mo na hindi naman sa'yo. Yung verbal abuse. Oral defamation. Kunwari siya, pinapahiya niya sa labas, minumura niya sa harap ng ibang tao, paano naman ang pananagutan niya? Oral defamation, slander, nakukulong yan. Kulong din. Kulong rin Ay, yan, bawal parehong yun. kulong, pero mas malaking kulong ang theft. So, ang nagsumbong na binugbog daw at ang isa pang nangunguha ng bigas daw. Kay Lourdes, magsasalita na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti, harapin mo. Siya raw ang nagsumbong ng pagnanakaw ng bigas kay Lourdes. Kaya ang ending, binugbog siya ni Jane.
Sunshine, humarap ka na. Parang naghahanda o nagtataas ng Nag-aangat sleeves. ng oh. ano, manggas ha. Lagot Ready ka. siya eh. Sex bomb sunshine. Let's go. Ate Sunshine, so sabi nga ni Ate Lourdes na medyo iba nga daw yung ugali ni Ate Jane. Ano yung nasasaksihan mo kay Ate Jane? Unang-una yung bigas po. Pangalawa, kalan. Hindi naman po din sa pag-ano, yung mga gamit din po ni ate. Minsan pagkaano, bigas lang kinukuha minsan po gagamitin nila, hindi nila binabalik din. Siyempre, yung tsahin ko, kahit pa paano, walang masumbungan, walang malakmalamuan. Sa akin po nagsasabi. Bigas at gas Kaya po lang pagkaano, kinukuha hindi niya ko. po kasi sila makausap. Eh, Sa akin po pagka lahat kasi- na ano. Eh minsan po, one time nga po, gano'n, nakikita po. Kaya sinasabi ko rin po sa kanya pag wala Hindi siya. naman totoo yung mga iba sinasabi mo. Pero Ate Sunshine, may mga Kaya anak ka pala. din. May Bigas mga at anak ka gas din. lang kinukuha ko. Sabi kasi ni Ate Jane na syempre gutom yung mga anak niya, di na niya hintayin magpaalam. Papalitan naman niya daw yung yung bigas. Hindi Ayun naman nga, po niya papalitan yung pinapalitan. bigas, gawa Sabi lang ng- po nila yun. bigla Hanggang sa naman siya nagagalit na po yung nagsumbong nanay. kaagad sa Wala biyanan pa rin ko. po. Hanggang sa magsisigaw na itong mga yung biyanan, wala pa rin po sa kanila, hindi nila iniintindi. Sinubukan mo bang kausapin na lang muna si Ate Jane bago ka magsumbong? Kasi Opo, syempre sa kung yan kanilang ang- dalawa Opo, tsaka yung alitan eh. pinagsasabihan ko rin po yan kasi tsahin to. Tsahin ko to biyanan. Nasabi niya na rin minsan sa akin, kaya lang hindi ko na lang siya pinapansin. Aha, Hindi kasi ko nga man parang nakikita gulo. eh. Binababayaan ko na. Eh, nagkataon yung, kaya naman ako ma'am naniwala kasi yung nag-away sila. Nag-away-away na hindi ko nakita. Nawala ako. Ayun. Hindi na lang ho ako lumaban kasi nga ako yung isang buntis. O, nabugbog ka daw. Ayun nga po eh. Kaya nga po nagsalita na po ako sa kanya eh. Yung ano po talaga nakikita ko, hindi ko po talaga sinasabi. Kasi ayoko nga po ng magkagulo-gulo. Bakit umabot doon? Yun nga po, nagsalita na po ako kay ate. Sa tiyahin ko. Tapos, Ganun. nagsagutan kayo? Nagalit po sila kasi pinagalitan po ni ate. Hindi po. Nalaman daw po sa akin. Nauna daw po siya, sinampal daw to. Kaya gumanti to. Yun ang may nagsabi sa akin ma'am na kapitbahay. O ito, isa rin daw siya sa sinasabing kumukuha din ng bigas kay Lourdes nang walang paalam. Another manugang na magulang. Racel, humarap ka na. Magandang umaga po, ate. Nabanggit ni Sunshine kasama ka po doon sa bugbogan? Opo. Ay! Umamin. 3 against 1. Ano nangyari? Oo nga, merong baon si ate. Ilang buwan na po kayo mo? 5 months po. 5 months po. Kaano-ano niyo po sila ulit? Linawin po na. Si Mami Garcia. So, anak niya, asawa niyo rin po. Opo. Pareho kayong manugang. Opo. Nagtandem kayo na kumukuha ng bigas at hindi nagpapaalam. Hindi kasi po lagi po siyang wala sa bahay kaya hindi po Oo, porket laging wala, permiso na ba yun? kung wala, di ba? Ay, paano yun? Magsasabi naman eh. Okay, sige. Teka muna, sandali. Siyempre, pag magnanakaw ka, kailangan wala. Oo nga. Minsan nga nandoon eh. Oo. So, Pero timing. Kaya nga ang tawag nga doon pagdanakaw. Kaya nga. Pagka hindi kayo nagpapaalam, tapos hindi nyo binabalik, o paano yun? Binabalik naman po minsan. Minsan, syempre, napapahiya na kami. Sino naman po sisipagin na ibalik yung bigas na pinamumura niya kami sa labas, sa kalsada. Eh ate, alam mo, hindi talaga matitigil ng pagmumura kung hindi ka marunong magbalik. Yun talaga yun. Binabalik naman po minsan. Siyempre, pag napapahiya po kami, sumasama na yung loob namin. Kaya tinatamad na po kami ibalik. Apo niya yan, no? Apo niya di niya papakainin. Naman din yan eh. Pagdadamot ang bigas. Tingin ko hindi siya nagiging mabuting lola kung hindi niya tinuturuan ng tamang pagiging magulang din ang mga anak niya. Paano siya Ang matututo anak-anak kayo, kung wala walang kayong mapakain. sustansya? Bubutong ako. Dapat mag-anak kayo kung may pambili na kayo ng bigas. Sharing is mali. caring, lalo sa pamilya. Di ba? Oy. Kaya ikaw, Ryle, wag ka munang ano dyan. Hindi mo na ako magpapamilya. Okay, so Doc Camille, bakit sa palagay mo, hindi nagkakasundo talaga pag iba-iba ang pamilya sa loob ng isang tahanan? Unang-una, siyempre iba-iba ang mga personalidad nila. So alam natin, pagdating sa ganyang pagkakataon, hindi yung prinsipyo ng isa, ganito, yung prinsipyo nito. Tapos pag sinabing gano'n, napahiya lang. Pero tatandaan nyo biyenan, nanay din yun. Bakit hindi nyo mabigyan ng pagkakataon na kahit abangan nyo lang, Nay, kukuha ako bukas ng umaga ng bigas, ha?
Ba't palaging sasabihin nyo, hindi nyo nakikita? Napaka-imposible yan. Pangalawa, yung sasabihin nyo kung bakit hindi kayo magkakasundo, kayong gumagawa ng problema. Kayo na mga bata, dapat kayo yung nagbibigay ng respeto sa mga matatanda. Paano kayo re-respetuhin ng mga anak nyo kung pinapakita nyo ganyan sa biyenan? Ayun. Napakahirap niyan. At saka, sila ang nakikitira. Yes, yun pa. Diba? Okay, ang mga sausawero at sausawera naman, kumbinsido kaya sila sa kanilang mga katwiran na alamin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo. Okay, ano ang masasay ng mga sausawero-sausawera? Team puti muna. Ayan, team puti na naka-all black. Ate ko. Kulto yan siya. Oo. So, ayun, ang masasabi ko lang is, kaya nga nang sinabi, paalam. Ang paalam is bago kumuha. So, kung hindi nyo siya maabutan, total, alam nyo naman yung budget nyo, kapos kayo, edi mag-iwan kayo ng note, magsabi kayo beforehand pag nakita nyo, kasi respeto din. At may sarili kayong pamilya, total, doon kayo nakatira sa kanila, siya ang masusunod kasi siya ang may bahay eh. Bumukod dapat kayo kung ayaw nyong sumunod sa panunuran niya. Yun lang. Sa akin naman po, paano po kung oras na nagugutom na yung mga anak mo? Nakakaawa naman. Umiiyak, walang kakainin yung lola, wala. Kaya nagagawa rin po yung ganung paraan. Thank you, Love Anuber. Thank you. Chares. Ay, hindi ba siya yun? Kala ko kamukha. Ang sa akin naman, dapat siya, biyanan nyo, mahalin nyo. Kasi anak niya yung nagiging napangasawa nyo eh. Kaya kung kayo ay isang pamilya, magmahalan, respeto at bigayan sa bawat isa. Kasi ang biyanan at ang manugang, kailangan kung kayo ay magsasama sa isang bubong, mas maganda para magkaunawaan sa isang bubong, magmahalan, para kung sa ganun, magkakasundo. Oo, ganon. Ayun po. Kung ganun po, meron din pong pagkukulang sa kaunawaan at pagkaintindi po sa side po nila, Nanay Lourdes. Kasi po, unang-unang kagaya po ng sinabi ni ate, yung pinangluto, yung saing, para din po yun sa apo at sa asawa niya. Na unang-una po is apo at anak din po ni Nanay Lourdes. Ayun po. Oo nga naman. Oo, ang dami nilang sinasabi, oh. Oh, di ba? Oo nga. Lahat sila puro opinion Oo nga, dito. di ba, no? Ibang klase. Oo, pero wag ka. Kalahati dito sa mga to, nakikitira din. Ay, O, nagpapatira din kayo ng mga anak ninyo. Kasi ganyan ang pamilyang Pilipino, kinukonsinti. Kasi kahit sabihin mo na, bumukod ka na, magtrabaho ka na at bumukod ka na, hindi ginagawa eh. Hanggang sa mag-asawa, nandun pa rin. Tapos pagka nagkagalit-galit na, ayun, galit na yung nanay. Di ba? Kung ano na nang sinasabi. Pero kinukonsinti nyo rin, Nanay Lourdes, Doc Camille. Bakit may mga taong alam na mali, pero ayun, ano ba yun? Ginagawa pa rin. Ang hirap para sabihin natin na kasi kumisang pag sinasabi nating mali, parang mas exciting sa ibang tao, no? Yung bang parang, eto total, magagawa naman ng paraan eh. Yun yung palaging inyong iniisip eh, makakagawa ng paraan. Pero hindi nyo iniisip yung sense of propriety. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Pero, di ba, kung alam nyo na yon ay pag-aari ng inyong biyenan, dapat lang siguro na kung kayo rin naman, siguro kukuhanan ng biyenan nyo, magagalit kayo. Bakit hindi nyo maisip yung gano'n na may mali kayong ginagawa at hindi rin pa pwede sabihin na ang mali ay palaging may pagkakataon na maging tama pa. Lalo ito na may mga batang involved. Siyempre, makikita yung ginagawa ng nanay. So, sasabihin gano'n na, ay pag nanakaw, ang pangit para sabihin na ang nanay ko nagnanakaw ng bigas. Pero mas pangit pag nadinig nyo rin ng mga bata na natututong magsinungaling. So, diba palagi, naiisip ko yan, palagi sinasabi ng nanay ko, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So sana,
ayusin nyo to habang maaga dahil kasi yung ugali na ito ay hindi maganda. Ugali na pwedeng makita ng mga bata na nakakalungkot dahil kasi pag nagaya yan, hindi lang bigas ang pwedeng nakawin at hindi rin kalan nahihiramin. Ayan. Thank you, Doc Camille. Attorney Lorna, kailan masasabing pagnanakaw sa pamilya? Nasa iisa kayong bubong. Sasabihin nila, anak naman to, apo naman niya to pakakainin ko eh. Ang klarong-klarong pagnanakaw yung kumukuha ng hindi iyo. Yun lang. Na may intensyon na wag sabihin o i-conceal o itago, pagnanakaw yun. Ang solution ko dito ganito. Parang gobyerno tayo, no? Gawa tayo ng budget. Gawa tayo ng budget. O, 3 pamilya kayo doon, di ba? Magkano ang bigas, magkano ang grocery, magkano ang ilaw, magkano ang tubig. Tapos divided by 3. Tapos merong mag-schedule ng marketing, may schedule para hindi kayo mag-away-away, walang nanggugulang. At pag nag-agree na sa budget, sana makinig ang mga gobyerno natin dito, no? Huwag nang budget insertion. Huwag nang palitan yung budget na yan. Sundin niyo yung budget na yan. At saka, lahat kayo equal para hindi mag-aaway. Ganon, magkakaroon ng respeto sa isa't isa. Walang nanggugulang, walang magnanakaw, at walang magkakasakitan sa isa't isa. Ganon lang. So, nanay, kung kayo po ay kayong pinakamatanda, kausapin mo yung mga asawa nila. Kasi anak mo yung mga asawa nila eh. Yung mga asawa nila mag-agree sa budget kasi sila ang magbibigay sa iyo ng pera para sa budget na yan. Thank you, Attorney Lorna. Brother June, paano mo itatama yung maling asal na nakagawian na mula pagkabata? Sa akin, may nagsasabi, kasi ang programa ko, counseling and that's one thing wrong with me. Masyado kong sometimes brutally frank. Kaya may nagtatampo kasi nasasaktan, no? Kagaya ng sasabihin ko, kailangan sabihin mo yung mali. Kasi hindi po pwedeng palampasin lang natin. Pag pinalampas mo yung mali, ulit-ulitin yan. Now, hindi ko maarok kung saan kayo kumukuha ng lohika, Jane at Sunshine, Rachel, I'm sorry. Hindi ko malaman kung saan kayo kumukuha ng lohika na gagamitin nyo yung bagay na hindi sa inyo sa ibang tao, kahit biyanan mo. At sasabihin mo ay, kasi wala siya kaya ako ginamit. That alone is nakaw na yon, no? Pagkuha mo. So, dapat malaman ninyo, kailangan yung delikadesa at respeto. At yung respeto ang nawawala sa inyo. To be very honest with you, kung ikaw ang manugang ko, hindi ka tatagal na maghapon sa bahay ko. Lalabas at lalabas ka una-ulo. Kung kaya niyong magpundar ng isang pamilya, magtayo ng isang kaharian, dapat kaya niyong suportahan ang pangangailangan niyo. Hindi niyo dapat iasa sa biyanan. Ang solusyon, lumayas kayo dyan sa bahay na yan, magtayo kayo ng sarili niyong kaharian, umupa kayo kung kailangan, kung gusto niyo sa tabi ng bangketa, basta malayo kayo sa biyanan niyo, at maging independent kayo sa mga pangailangan niyo. Kayo ang gumawa ng paraan doon sa kailangan niyo. Huwag niyong iasa sa biyanan. Ayan! Maganda! Madaling sabihin, parang mahirap gawin, pero hindi imposible. Kasi lahat ng medyo umaangat sa buhay, ganyan ang ginagawa. Bumubukod para mapilitan, kumayod. May mag-aaway pa rin bang magkakaanak dahil sa bigas? Susolusyonan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo. Lahat sila ay mayroong mga maliliit pang mga anak. Tinanong ngayon natin tungkol sa 4Ps at sabi nga ni Attorney Lorna, ayon sa batas pala, hanggang 7 taon ang sustento ng gobyerno sa mahihirap na pamilya para mapaaral ang kanilang mga anak. Kung ilan mang mga anak yan at hanggang kailan
Ang grado, kung grade 7 high school, hanggang 18, hanggang 7 taon lang ang suporta ng gobyerno. Ilan mang anak yan, okay? Kaya yung sasabihin na nakaka-4 na taon pa lang, tinanggal na kayo, bawal yon. Pero kayo po'y naka-10 taon na. So, medyo sumobra-sobra pa nga yun. Pero kung wala pang 7 years, pwede nating ilapit. Itatawid namin yan sa barangay para sa inyo, okay? Okay ba sa inyo yon? Para matulungan kayo, sayang naman, di ba? Ngayon, dahil ang ating pakay dito, sila ay maghiwa-hiwalay. Alam nga naman bigyan ko kayo ng mga bahay at lupa. So, habang kayo ay nag-iipon, bibigyan namin kayo ng kanya-kanyang gasera, kalan, lalagyan ng bigas at bigas. Okay? Oo, kanya-kanya kayo. Bakit parang galit ka? Lourdes. Ganyan talaga yung kilay ni Mami Lourdes. Ayaw mo ba nun? Tsaka paano ba lagyan nyo ng kandado yung lalagyan ninyo ng mga bigas nyo? Ganito ha. Kanya-kanyang gasera, kanya-kanyang. Ngayon, yung sa gas, may kaubusan din yan. Dapat kayo ay magsumikap na wag na kayong kumukuha habang kayo ay nakatira pa doon. Tama? Kasi pag kumuha ulit, pwede nyo na silang paalisin. Okay, so, tama lang siguro na bigyan natin kayo ng kabuhayang bigas na rin. Para hindi ka na umalis ang bahay, bantayan mo na yung bigas mo, bibigyan kitang bigasan. Ayun. Di ba? Bigasan. Ikaw ang tutulungan ko kasi ikaw yung nakakatanda at ikaw yung sinasandalan nitong mga batang ito. Kayo magsumikap kayo. Bibigyan ko na kayo ng panimula, pero kayo na magsumikap para lahat kayo nagtatrabaho. Meron naman po ako, may business naman po ako. Kaya nga, pero ang ating pakay, humiwalay na kayo kay nanay. Tama. Talaga, mas maginhawa ang pakiramdam mo, may paninindigan ka, magagawa mo, donya ka sa sarili mong bahay. Okay? Kahit isang kwarto lang yan, ikaw ang masusunod. Okay, bagong taon na, Nanay Lourdes. Nangangako sila na hindi na sila mangungupit ng bigas. Bibigyan ko na Bibigyan ko na. Sila po. Okay? Sila po, kung ano-ano po nila. Tingin ko, ate ko rin kailangan ang tumayo ay si Rachel Sila at si po. Jane para manghingi ng kayo na tawa. tumayo. Okay. Ayan na. Bagong taon, magkapatawaran tayo. Para maganda ang pasok ng taon. Ito si Buntis, nangangapit bahay para kumuha ng bigas. Pag bumukas yung bigasan, huwag kang sasalok dun, ha? Tulungan mo na si nanay. Kita mo si nanay, parang ang tigas, ano? Pero nung niyakap, malambot din pala. Kumulo na po yung bigas. Oo. May na, may Para kang kastanyas. Matigas sa labas, malambot sa loob. Okay. At para hindi na kayo mag-aaway, ito na ang Panuye regalo para sa inyo, bigas! Mula sa Commodity Trader PH. Ayan. At para maayos, tig-dalawa na nga. Sige na nga, bigyan nyo na ng tig-dalawa. Iba pa yun sa bigasan mo, nanay, ha? Iba pa yun sa bigasan mo. Ayan. Tapos, to follow, yung lalagyan ng bigas at yung kalan na may gas. Ang daming bigas. Ayan, malunod kayo sa bigas. Gusto nyo, ha? Huwag na kayo mag-away dyan, ha? Okay, wala nang dugasan sa bigas, ha? Wala na. Okay, sige. At ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa. Kaya ako, 40 mahigit na ako nag-asawa, Ang pag-aasawa at pagpapamilya, yung magkakaanak pa, nako, huwag gagawin hanggang hindi pa kayo handang bumukod. Ito na yung paulit-ulit ko ring sinasabi na dapat po talaga kasama sa mga tinuturo sa mga estudyante, grade school pa lang, yung marriage at family life. Para alam nila na ang love na yan ay nadulusaw sa pagsasama kapag ng problema na sa pera. At hindi dapat mag-aanak kung hindi ninyo kayang pakainin at paaralin. Ganon din ang pagsama sa curriculum ng financial literacy o kaalaman sa paghawak ng pera.
Huwag na kayong magdadala ng asawa o kinakasama sa bahay ng biyenan ninyo. Kaya kung hindi nyo pa kayang magrenta, huwag munang magsama. Diba? Wala pong sinisino ang hindi pagkakasundo-sundo kahit sa mga mayayamang pamilya. Kaya kailangan iwasan na ang pagtira ng maraming tao sa ilalim ng iisang bubong. Ako po ang inyong Ate Kuring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sama na sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Isang OFW na kayod kalabaw sa Japan, umuwing luhaan. Magpapadala ako, maghintay kayo, may darating dyan. Pag uwi ko ng Pilipinas, ay nakita ko wala na, tapos ang kalat, tapos wala pang kuryente. Eh, bakit hanapin mo pa yung gamit na wala na? Ang tagal-tagal na. Iba na yung galing eh. Sir, hindi ko naman sinasabi sa kanila yung nangyayari sa akin dahil gusto ko sasabihin ko na lang. Ayaw ko mag-isip sila. Harapin mo face to face.